Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang salubong sa mga Scorpio sa darating na taong 2024. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Itong mystical card at saka angel number ay connected pa rin sa tarot cards. Kumbaga ito yung magbibigay ng iba pang detalye. The Queen. Ang ibig sabihin nito ay magsiset ka ng boundaries or limitation. Pero hindi mo ihihiwalay yung sarili mo sa person or situation. At saka magkakaroon ka rin ng bagong simula sa buhay mo. Alamin naman natin kung ano ang angel number mo. "101. Your angels are trying to send you an important message that will bring joy, inspiration, and peace to your life." Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ay, dalawa na pala ito. Ang cards mo ay The Justice, 2 of Pentacles, at 8 of Swords. Dalawang cards na yung patungkol sa husgado. May namamagitan na sa inyo ng person mo. At may posibilidad na ang hinahabol mo ay yung sustento. At saka ipinapakita rin na ang ilan sa inyo nasisisi ka sa mga maling desisyon ng ibang tao. Kaya ang ilan sa inyo gusto mong magkaroon ng hustisya, yung maling trato sa iyo. Sa career, nakadalawang cards ka na kailangan balansehin mo yung sitwasyon mo sa buhay. Ang ilan naman sa inyo gusto mo na mag-quit sa trabaho mo at magsimula ng sariling negosyo. Kaya lang hindi mo to mapagdesisyonan. Ang ilan sa inyo sa career, nahihirapan kang mag-budget kaya gusto mo ng mas malaking kita. At ang advice ng mga cards para sa ilan kung hindi ka masaya sa career mo, obserbahan mo munang mabuti bago mag-quit. At saka, ang advice ng mga cards, kung saan ka happy sa career mo, dun ka mas mag-focus. Sa mga nasa relationship, magkakaroon ng confrontation. Kasi ikaw, honest ka sa person mo. Ang ilan kasi na nasa relationship, isa sa inyo ng person mo yung may iba pang karelasyon. Dalawang cards na yung nagsasabi. At mukhang base sa cards, ang ilan sa inyo, huli mo na nang malaman na ganito na pala yung situation nyo, samantalang marami nang nakakaalam. Kasi yung person mo open na ipakita yung third person. Single ka man or nasa relationship, kung ano yung itinanim mo, yun yung magiging bunga. At saka guys, kung karmahin man yung person mo, wag mo nang hintayin or hilingin. Kasi alam naman ng Diyos yan kung kanino dapat mapunta yung good or bad karma. Trust, na ang ibig sabihin magtiwala ka sa plano ng Diyos para sa iyo. At saka kahit dito sa card na ito, ipinakita na merong someone na sinira yung tiwala mo. At ang advice ng card ay
yung tiwala hindi agad-agad ibinibigay. Ito naman ang angel number mo. 222. Remember to embrace balance in your choices. Connected lahat ng cards mo. Nag-uumpisa pa nga lang tayo. Yang mga cards na yan ay para sa biggest achievement mo sa 2024. Itinuturo na sa'yo ng mga cards. Na para mag-guide ka at saka matagal pa yung 2024. Marami pang pwedeng mabago or mangyari. Ang ilang single, finokus mo na lang yung sarili mo sa trabaho. Para sa ilang single, siguraduhin mo na ready ka na talagang makipagrelasyon. Kasi, ikaw lang naman yung makakaayos ng personal problem mo patungkol sa love. The Empress, 5 of Cups in reverse, at Page of Pentacles. Ito na yung biggest achievement mo na nalagpasan mo na yung mga hadlang na nangyari sa buhay mo. Nagkaroon na ng kapayapaan at saka naging matatag ka na. Merong person na feeling siya yung biktima ng bawat sitwasyon na nangyari sa buhay nyo. Makakamit mo na yung tagumpay at 2 cards na yung nagsasabi na magsisimula kang muli. Sa financial, naka-4 na cards ka na kung noon nahihirapan ka sa financial mo, magiging maganda na yung daloy. At saka ang ilan sa inyo, 2nd card na to na mukhang nagpa-abogado dahil na rin sa pamana. Or ari-arian na dapat paghatian ng patas. At saka ang advice ng mga cards, kapag maganda na yung daloy ng financial mo, kailangan i-secure mo na ito. Ang ilan sa inyo kailangan mong magtabi ng financial. At saka hindi naman kailangan lahat iipunin mo lang. Meron ka ring dapat financial na pinapadami mo. Sa mga single, may totoong love na darating sa buhay mo. Pero ang advice ng mga cards, kailangan mo nang i-let go yung kalungkutan, kapigatian ng nakaraan. Para sa ilang single, yung experience ang ipinapaunawa ng mga cards. Kaya kung meron kang person na nagugustuhan, sabihin mo sa kanya. Ano man ang maging sagot niya, ay makakabuti pa rin para sa iyo. At para sa single or nasa relationship, merong pregnancy na 2 cards ka na. Kaya kung hindi ka ready na para magkaroon agad ng responsibilidad, mag-ingat. At para naman sa ilan na nasa relationship, nagkaroon kayo ng problema ng person mo, kailangan ng forgiveness para makamove forward ang relasyon. Ito naman yung card para sa tips para payapa ang 2024 mo. Love, na ang ibig sabihin kailangan ng transformation. Kailangan ng kalimutan yung mga lumang nakagawian para ma-welcome mo yung mga bagong darating na mas positive sa buhay mo. Ito naman yung angel number mo. Affirm, nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. Maganda yung card mo kasi nga, pabor sa iyo yung sitwasyon Yun yung ibinibigay ni God na chances sa iyo at saka swerte. Ang ilan naman na nasa relationship, ituloy ko lang, nawala yung init ng relasyon nyo. Dapat talaga guys, sa 1 taon o kaya sa 6 months,
meron kayong pinupuntahan ng person mo para pareho kayong makapag-relax at saka mapatatag yung samahan nyo. Ang ilan na nasa relationship, marami na kayong napagdaanan ng person mo na painful situation, pero nananatili pa rin kayong nagsasama. The Star, the Sun, at Six of Swords. Ito yung tarot cards para sa tips para maging payapa yung 2024 mo. Pero sobrang positive na ng mga cards mo eh. Kasi kung ano man yung mga problems na kinakaharap mo, may mga solution. Malalagpasan mo, nakatatlong cards ka na. Kasi makukuha mo yung hustisya. Kahit dito pinapakita pa rin na yun yung pinapaunawa sa'yo. Na magkakaroon ng clarity ang bawat situation na nangyayari sa buhay mo. At ito na yung magiging dahilan or magandang pagkakataon na makaka-move forward ka na sa buhay. Sa health, magkakaroon ng healing at saka nakadalawang cards ka na para sa pregnancy. Nakatatlong cards ka na rin para sa healing at saka kailangan mong magbakasyon o kaya yung makapagpahinga man lang para tuloy-tuloy na yung recovery mo. Sa mga single, ready ka na para i-let go yung mga emotional baggage na nangyari sa nakaraan. At nakatatlong cards ka na rin na positive, healthy ang magiging relasyon mo sa future. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na mas lalong lumalalim yung relasyon nyo ng person mo dahil sa humupa na yung tensyon at saka nagkaroon ng clarity. Pareho nyong pinipili ng person mo yung kalma na sitwasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship magpapakasal, magiging long-lasting ang relasyon. Alamin naman natin kung ano yung additional cards. Itong card na to na The High Priestess, sa wakas, yung mga pinapangarap mo na gusto mong magkatotoo ay dumating sa tamang panahon. Itong Knight of Pentacles naman, kailangan bigyan mo rin ng time yung sarili mo na makapagpahinga. Nakadalawang cards ka na magkaroon ka ng time sa sarili, sa family o kaya mga kaibigan. Itong Six of Cups naman, nakatatlong cards ka na ready ka na mag-move on sa mga nangyari sa nakaraan. Tinatanggap mo na kung ano man yung mga nakalaan na para sa iyo. Kasi alam mo na nangyari ito sa magandang dahilan.